ang ating ipinangako, yung pagpapatuloy nito ng mga pang-ebidensya o mga patutoo na yun pong nasa Bibliang salita ng Diyos ay totoo sa external sources, sa labas ng isang tao. Kasi po, kaya natin to pinag-uukulan ng panahon. Gaya po ng pinangako ko sa inyo, kung natatandaan ninyo, meron po tayong sinusuri ng mga aklat. Inuna lang natin ang Biblia, pero susuriin natin yung mga religious book na pinagbabatayan ng iba't ibang mga relihiyon, kagaya ng mga Vedas ng mga Indians, tapos yung Book of Mormons ng mga Mormons, yung libro ni Shoghi Effendi ng Baha'i Faith, yung isinulat ni Baha'u'llah ng kanyang pamangkin. Lahat ng mga sinasabi nilang sacred books of religion, yan po'y isa-isay nating pag-aralan dito sa lugar na ito. At napag-usapan po natin, unahin lang natin ng Biblia, na hahanapan natin ng patutoo sa Biblia. Kung talagang ang salita ng Diyos ay totoo at ang magpapatunay yung kalooban ng tao mismo, na umpisahan na po natin doon. Ang isusunod natin ngayong sana nung nakaraang mga gabi, kung ano ang outside pang patutoo, bukod sa kalooban natin sa ating experience, meron pa bang ibang patutoo na nagpapatunay sa atin na ang salita ng Diyos sa Biblia ay totoo? Bagaman nabasa na po natin yung salita, yung garantiya na ang salita ng Diyos ay subok, walang bagay na hindi mangyayari, dapat mabasa po natin yung katuparan ng sinabi na yon. For us to be convinced that really the Word of God have gone the test of time and every test that is possible to prove that it is really the truth. Kaya umpisahan po natin ngayong gabi ang muling pagtunghay sa kasulatan para mapatunayan natin kung talagang gaya ng sinasabi ng ibang mga pananampalatayang lumalaban sa Biblia na hindi naniniwalang buo sa Biblia, para ang layunin natin maliwanagan nila yung ating pananampalataya sa Biblia. Ating inaalam sa pamamagitan ng Biblia kung itong ang Biblia ay kagaya ng kanilang paniniwalang mali-mali ang Biblia, kontra-kontradiksyon ang Biblia. Meron pa pong ibang mga sekta kagaya ng Pentateuch believer. Hindi sila naniniwala sa mga aklat na isinulat ni San Pablo. Hindi sila naniniwala sa mayor parte ng bagong tipan mula kay Mateo hanggang Apokalipsis. Ang tanging pinaniniwalaan nila yung 5 aklat ni Moises from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, yung Pentateuch na sinasabi. Pentateuch believer sila. Kakahulugan po kasi ng Pentateuch from the word penta, ibig sabihin 5, kaya 5 aklat yun ni Moises. Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at saka Deuteronomio. Yun lang ang pinaniniwalaan nila. At tayo ay nandun sa defensive side sa mga taong nagpapamali sa Biblia. Ngayong gabi, atin pong liliwanagin sa pamamagitan ng kasulatan kung meron bang mga external proof outside of the Bible and outside of our heart na nakakapagpatutuo sa atin na ang Biblia ay totoo. Ang kanyang salita rito sa Biblia ay totoo. Unang-una natin pinag-aaralan dito yung salita ng Diyos. Kasi ang Biblia ay compilation ng mga salita. May salita ang Diyos, may salita ang anghel, may salita ang kerubin, may salita ang tao, mayroong salita ng taong hindi sumasampalataya, may salita naman ng taong mananampalataya, mayroong salita ng tao rito na nag-aalinlangan, may salita rito ng tao na lumalaban sa katotohanan, mayroong salita rito ng tao na nagkakamali ng paratang, mayroong rito salita ng hayop. Sa Biblia may salita ng mga punong kahoy at mga halaman,
kung ang isang magbabasa hindi niya alam na pag wari-wariin ang mga bagay na ito, maipaparatang niya sa Diyos na yung mga ibang sinasabi sa Biblia ay mali. Dahil hindi niya na-distinguish kung yun nga ay salita ng Diyos o salita ng tao na sumasampalataya o hindi sumasampalataya o taong kalaban ng Diyos ang nagsalita. Yan po ang atin layon sa paksang pinag-aaralan natin ito. Umpisahan na po natin, mayroon hong pamantayan para makilala mo yung salita ng Diyos Doon ho sa San Juan, merong ganitong pangungusap ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo to bago mangyari, upang kung ito'y mangyari ay magsisampalataya kayo. Ayon, sabi ng Panginoong Hesus, para ang taong ayaw maniwala, hindi sumasampalataya, maniwala, sinasabi ko sa inyo bago pa mangyari. Para kung mangyari na, ay magsisampalataya kayo. Therefore, ang Biblia po, isa sa mga panuntunan ng pagkilala sa salita, kung ito'y sa Diyos, yung salita ng Diyos mayroong pagpapauna Ipinapauna na para kung maganap, sumampalataya kayo. Ang katunayan, maging kay Isaias, mayroong ganyang pangungusap ang kasulatan. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Ayun. Sabi ng Diyos, bago pa malitaw, sinasaysay ko na sa inyo ang mga bagay. Para nga, kung halimbawa lumitaw na, nangyari na, wala ka lang maidahilan na hindi ka naniniwala sa Diyos. Kasi wala namang may kapangyarihan na magsaysay ng hinaharap. Walang taong nakakaalam ng hinaharap. Yung mga nanghuhula, tsamba-tsamba lang yun. Di totoo yun. Kung to talaga yung mga huhula, totoo sinasabi. Pagka 100 million na yung tatamaan sa loto, bakit ikaw hindi tumaya kung alam mo talaga mangyayari? Kung alam mo talaga yung hinaharap. Yun hula-hula lang ng mga tao. Ano kung karapatan mo sabihin sa kapwa ang mangyayari bukas? 27 ng Kawikaan. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Yun. Ang sabi ng Biblia, huwag mo ang wikang ipaghahambog ang kinabukasan. Kasi hindi mo naman nalalaman ang ilalabas ng ibang araw. Yun ang sabi sa kasulatan. Kaya, kung kayo po ay mag-iisip, tayo'y mag-iisip, walang karapatan o kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa tao para malaman yung kinabukasan. Yung kinabukasan, yung bukas na mangyayari bukas. Ang bukas po, yan ang pinakamalapit na hinaharap The nearest future is tomorrow. The changing of a day. Yan ang maaaring alam mo mangyayari after an hour. Ako, naguguni-gunita ko after an hour. Ngayon, after an hour, matatapos tayo rito. Tapos, magkakaroon tayo ng open forum. Yun ho ang alam ko. Alam ko yun dahil hindi naman bukas yun, ngayon yun Pero, yung bukas, what will the next 24-hour period of your life reveal, you do not know. Sabi ng Diyos, huwag kang maghambog sa kinabukasan. Hindi mo nalalaman kung anong ilalabas ng araw na sumusunod. Ang katunayan yan, pinatunayan niya ng isa sa mga inspired writer ng Bagong Tipan na si Santiago. Pakinggan niyo naman ang sabi ni Santiago sa salita rin ng Diyos. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Hindi niyo alam ang mangyayari bukas, sabi ni Santiago. Ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw, na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sabi ni Santiago, hindi niyo alam ang mangyayari bukas. That was categorically said. And that's an inspired statement of James. Kaya,
wala tayong maitututol doon. At katunayan, wala namang makatututol na tao na hindi naman niya talaga alam ang mangyayari bukas eh. O meron ng tao, ang expectation niya bukas, ganun ang gagawin niya, meron siyang ganito, meron siyang ganon, bibili siya. Yung pala hindi niya alam, hindi na siya makakabili. O, hindi niya alam, siya pala kukunin na ng Panginoon dun sa gabi na yon. Ayun. Kaya po, sa puntong ito, gusto kong ipaunawa sa inyo, Diyos lang ang may kapangyarihang magsabi nung mangyayari bukas. Sabi ni Kristo,